Matapos mapatay ang kanyang asawa at anak sa kamay ng mga ninja assassin sa loob mismo ng kanyang bahay at nagawa din niyang maipaghiganti ang kanilang kamatayan sa mga salarin. Sa kasalukuyang pangyayari, dinala niya sa isang hideout ang pumatay mismo sa kanyang asawa at anak. Ibinitin ito patiwarik at ito ay buhay pa. Bigla siyang nahimatay dahil sa pagod at mga sugat na kanyang natamo sa katawan. May isang matanda ang dumating na matagal na niyang kakilala. Isa palang manggagamot ang matanda at nagtataka ito kung bakit daw hindi sinuot ni Joe ang kanyang disguise. Ang sagot naman ni Joe ay alam na ng organization na kung saan member siya noon na kung paano alamin ang kanilang tunay na katauhan. Kaya daw makita ng organization ang kanilang tunay na mukha sa masking system na kanilang ginagamit. Hindi makapaniwala ang matanda at imposible daw ito, sabi naman ni Joe na wala na itong saysay at kailangan na din niya itong tanggalin ang kanyang disguise. Tinignan ng matanda ang kaliwang braso ni Joe na nangingitim at naitanong niya na ginamit na naman daw ni Joe ang secret art of Stark awareness. Ang payo ng matanda ay wag na daw niya itong uulitin, ikakamatay niya daw ito sa susunod. At nang tinignan ng matanda ang likuran ni Joe na may malaking sugat, hindi siya makapaniwala kung bakit buhay pa siya. Binawi niya rin ang kanyang sinabi patungkol sa paggamit ng secret art of Stark awareness. Inihanda na ng matanda ang kanyang gagamiting gamot para kay Joe. Aabot pa daw sa 5 o 6 na araw para tuluyan na siyang makarecover ng husto. Sabi naman ni Joe na kailangan niyang makakilos para sa kanyang mga plano. Hahabulin niya ang mga pumatay sa kanyang mag-ina ng mag-isa. Kumuha ang matanda ng isang mahabang karayom at tinusok ito sa braso ni Joe at nahimatay siya. At nang nagising na siya, parang medyo magaan na ang kanyang pakiramdam. Nakita niya ang calling card na ibinigay ng FBI agent nung nasa ospital pa siya. Pinuntahan niya sa hideout ang pumatay sa kanyang mag-ina at tinusok-tusok niya ng kutsilyo ang kanyang katawan at hiniwa ang sikmura. Kahit ilang tusok ang gagawin, hindi namamatay ang isang ninja. Sinabi ng assassin na kahit anong gawin ni Joe sa kanya, ang isang ninja ay hindi kakanta. Naitanong ng assassin kung ano ang pinaplano ni Joe sa kanya, nagsawa na ang assassin at gusto na niyang mamatay. Patuloy pa din si Joe sa pagsaksak sa katawan ng ninja assassin para ilabas ang kanyang galit at puot na kanyang nararamdaman. Dumating ang isang gabi at binuhusan ng assassin ng gasolina. May lakas loob pang ipaalala ng assassin kay Joe ang mga ginawa niya sa kanyang mag-ina. Ang mga mata daw ng kanyang asawa ay puno ng pagkamuhi at galit hanggang sa kanyang huling hininga. Ang anak naman niya daw ay purong takot ang nararamdaman. Umupo si Joe at nagsindi ng pospora sa harapan ng assassin. Sinabi ni Joe na susunugin daw niya ang mga mata ng kanyang mag-ina at itanim sa pag-iisip ng assassin habang buhay. Hindi nagtagal at binitawan ni Joe ang sinindihang pospora at nag-apoy ang gasolina at sinunog niya ang katawan ng assassin papuntang impyerno. Sumisigaw sa sakit ang assassin na para bang walang katapusan ang kanyang pagtitiis sa mala-impyernong init na kanyang nararamdaman. Matapos ang pangyayaring iyon, ang FBI agent na nagbigay ng calling card kay Joe ay may importanteng natuklasan patungkol sa tunay na pagkatao ni Joe Logan. Ang pamilya pala ni Joe Logan, asawa at anak niya at gumagamit pala sila ng aliases sa kanilang mga pangalan. Naghanda na si Joe para gawin ang kanyang mga plano. Sumasakay siya sa isang motor at may pinuntahang isang lugar pero walang tao ito. Hanggang umabot siya sa iba't ibang lugar sa pagsasaliksik niya kung may mahahanap ba siyang importanteng impormasyon na nagkokonekta sa pumatay sa kanyang mag-ina. Sa layo ng kanyang linakbay, nagpahinga si Joe sa isang bar sa hindi kilalang lugar. May 2 pulis na pumasok sa bar na kung saan si Joe ay umiinom ng mag-isa. Ang mga pulis pala ay nangungutong sa isang bar at kumukolekta ng pera kada buwan. Binigay naman ng may-ari ang kanyang pera pero ang pulis ay nakulangan pa ito. Nagreklamo ang may-ari ng bar at ito lang daw ang kanyang makakaya. Biglang inihampas ang ulo ng may-ari sa lamesa dahil hindi nagustuhan ng kurap na pulis ang sinabi ng may-ari ng bar. Ang kasama naman ng pulis ay tinanong si Joe kung sa kanya ba ang motor na nasa labas ng bar. Sabi ng pulis na madaming mga motorbikes na ninanakaw sa lugar. Hindi ba daw nakaw ang motor na dala ni Joe, na itanong ng isang pulis.
Dumating sa punto na hiningi ng pulis ang lisensya ni Joe. Hindi umimik si Joe at patuloy sa pag-inom. Nagalit ang pulis at akmang hahawakan niya si Joe pero inunahan niya ito at inatake niya ang pulis. Tumayo si Joe at iniwan niya ang kanyang pambayad sa lamesa at tumalikod papalabas. Pero ang kasama ng pulis ay hindi nakatiis at sinugod niya si Joe pero naiwasan niya ito at sinuntok niya ang pulis sa mukha pero ang kamao ni Joe ay hindi tumama pero tumilapon pa din ang pulis. At yun na nga, kalmang lumabas si Joe sa bar. Tinawagan ni Joe ang FBI agent na si Mike Morris, nagpakilala siya na si Joe Logan at sinenyasan niya ang kasamang FBI na tignan ang lokasyon ng tawag ni Joe. Gustong makipagkita ni Joe at mag-usap sila dahil may mga tanong siya sa FBI agent. At yun na nga, nakipagsundo ang FBI agent na magkita sa isang Chinese restaurant. Naghihintay ang FBI agent kay Joe sa loob ng restaurant at patungo na din si Joe. Pumasok na si Joe sa loob at nagharap na sila sa unang pagkakataon gamit ang tunay na pagkatao ni Joe. Sabi ni Joe na hindi siya nakipagkita para sa isang walang kwentang kwentuhan. Nagtanong ang FBI kung ano ang gustong malaman ni Joe sa kanya. Tinanong ni Joe kung sino ang responsable sa mga patayang nagaganap kamakailan, may impormasyon na ba daw ang FBI. Pero nagmatigas ang FBI at tinutukan niya ng baril si Joe dahil ayaw niyang magbigay ng importanteng impormasyon sa isang suspect daw, sabi niya kay Joe. Pilit niyang hinuhuli si Joe at gustong malaman ng FBI kung ano ang nangyari doon sa itaas ng ospital. Tinutukan pa din niya si Joe at pilit niya itong inaaresto. May biglang pumasok sa restaurant at nakamaskara ito at tinitignan silang dalawa ni Joe. At hindi nagtagal, inatake niya si Joe sa likuran at mabilis namang nasangga ni Joe ang pag-atake ng lalaki. Isa din pala itong ninja assassin at inatake din niya ang FBI at muntikan ng matamaan ito pero andan si Joe para iligtas siya sa kapahamakan. Ito ay labanan ng mga ninja at biglang naging apat ang mga kamay ng kalaban gamit ang isang ninja technique. Pero hindi din nagpatalo si Joe at gumamit din siya ng ninja technique para padamihin ang kanyang mga kamay, at mas madami pa ito kaysa sa kanyang kalaban. Tinalo niya ang kalaban sa padamihan ng mga kamay pero gumawa ng isang clone ito. Napakatindi ng laban ng mga ninja gamit ang kanilang kakaibang mga ninja technique na kanilang ipinapakita. Walang tigil ang kanilang tagisan ng galing at nagbuga ng apoy si Joe at doon na niya tinamaan ang kalaban at tinarget ang ulo nito. Namangha at nagulat ang FBI agent sa kanyang nasaksihan at naitanong niya kung sino ba talaga si Joe. Tinanong niya kung nasaan yung lalaking nasa ospital. Ang sagot ni Joe ay isa siyang ninja at ipinakita niya ang mukha na ginamit niya sa pag-disguise gamit ang masking system. Matapos ang kanilang labanan, biglang may dumating na grupo at pinaulanan sila ng bala sa loob ng restaurant. Buti na lang nakatago sila sa likuran ng lamesa at hindi nataman. Huminto ang pagbaril at sinundan naman ito ng isang rocket launcher at sumabog ang buong restaurant sa loob at himalang nabuhay pa silang dalawa. At dito nagtatapos ang madugong pagtatagpo ni na Joe at ni FBI Mike Morris. Abangan nyo sa susunod na kabanata ang paghahanap ng hustisya ni Joe para sa kanyang mag-ina. Nagpapasalamat muli ako sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga videos. Huwag niyong kalimutang i-like ang video. Magbigay din kayo ng komento kung ano ang inyong masasabi patungkol sa video at huwag kalimutang mag-subscribe na din sa aking channel. Hanggang sa muli,